Nandito ako kasama ni Brother Ipoy, isa sa mga katutubong buhid, isa sa mga Mangyan tribes dito sa Occidental Mindoro. At ito ang kanyang kwento kung paano nakilala niya ang Panginoon, especially sa tulong ng mga missionary mula sa PFM. Nung maliit pa si Ipoy, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Tumira siya doon sa kanyang lolo at lola, at nung panahon na yon, malungkot talaga si Ipoy. At sa kanyang kalungkutan, may mga panahon nung panahon na yon na kasama ng kanyang mga kaibigan, kanyang mga kabarkada, mga bata, ay nagsimula na siyang pumasok sa iba't ibang mga simbahan. Doon sa mga simbahan na yon, iba-ibang narinig niyang mga turo. May simbahan na masaya, masigla magkanta. Meron din mga simbahan kung saan ay tinuruan pa sila magsugal bago sila pumasok sa loob ng simbahan. Yung elder pa mismo ang nagturo sa kanila at sumama sa kanilang pagsusugal. So, na-realize niya na iba-iba yung mga turo. Parang hindi makakasundo. Nung panahon na yon, ay namatay yung kanyang kapatid. At mas lalong grabe ang lungkot ni Ipoy sa panahon na yon. At sa kanyang kalungkutan, dumating ang isang missionary na taga-PFM, galing sa PFM, isang missionaryong Adventist. At ang missionary na ito ay pumunta sa kanila, dumalaw sa kanila at nagsimulang magturo ng mga kwento mula sa Biblia. At na-realize niya sa haba ng mga kwento, sa katagalan ng panahon, na yung turo ng missionary na ito ay iba. Galing talaga sa Biblia ito, yung turo niya. At dumating ang point na si Ipoy ay binigay niya ang kanyang buhay kay Jesus. At siya ay naging Seventh-day Adventist Christian. Duman ang ilang panahon at si Ipoy ay tumanda na. Naghahanap siya ng asawa. Ngunit ang asawa niya nung una ay hindi Adventist, hindi mananampalataya sa ating pananampalataya. Pero sa habang panahon ay natutunan niya rin sa pagsisimba ni Ipoy at sa kanilang pag-aaral hanggang sa wakas, pati yung kanyang asawa ay pumasok rin sa pananampalataya. Pero hindi pa tapos ang mga kahirapan sa buhay ni Ipoy at ang kanyang asawa. Nagkaroon ng matinding sakit ang asawa ni Ipoy pagkatapos na nanganak. Dumating sa point na ang buong sityo at lalo pa yung biyanan ni Ipoy ay gusto nila talaga na ipaalbularyo ang kanilang anak, ang asawa ni Ipoy. Pero silang mag-asawa bilang mga Kristiyano ay nanindigan na hindi sila magpaalbularyo kundi sumampalataya sila sa Panginoon. Iniwan sila ng kanyang mga pamilya, parang yung sityo ay medyo nag-iwan din sa kanya. Sa awa ng Panginoon, gumaling ang kanyang asawa at nakita ng lahat, nasaksihan ng lahat na makapangyarihan ang Panginoon at siya ay pinagaling. Pagkatapos na yon, ang biyanan niya naman ang nagkasakit at gusto nila rin na ang mga albularyo ang pupunta sa bahay nila upang pagalingin sila sa pamamagitan ng mga espiritu. Ngunit nanindigan pa rin ang mag-asawa na hindi yun ang ugali natin, kundi lumapit tayo kay Jesus, lumapit tayo sa Kanya at humiling sa Kanya ng Kanyang kagalingan. Sa tulong ng Panginoon, gumaling rin ang kanyang mga biyanan, gumaling sila at pagkatapos na yun actually, namatay ang albularyo na kanilang tinatawag. Nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon kaysa sa mga espiritu, kaysa sa kapangyarihan ng mga demonyo. At sa tulong ng Panginoon, ang mabuting balita ay ngayon, pati na rin ang biyanan ni Ipoy ay naging Seventh-day Adventist Christian na rin ngayon. Ganito po ang karanasan ni Ipoy at ng kanyang pamilya kung paano nakilala nila si Jesus sa kabila ng napakaraming mga kahirapan, napakaraming mga kalungkutan, at kung paano naranasan nila ang kapangyarihan at ang pag-aalyo ng Banal na Espiritu sa kanila. Natouch po ba kayo sa kwento na ito? Narinig niyo po ba ang tawag ng Panginoon na maging isang missionary rin sa mga unreached? Kung ganun, i-contact niyo po kami sa number na nasa screen or hanapin niyo kami sa Messenger. O baka ang tawag ng Panginoon sa iyo ay hindi sa mga kabundukan, sa mga malalayong lugar, pero nais niyo pa rin suportahan ang gawain ng Panginoon through PFM. Pwede po kayo mag-support through your local church or sa GCash at ang number ay nasa screen. Maraming salamat po sa inyong tulong at suporta sa gawain ng Panginoon through PFM.